Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi makikita ko lalaki yung anak ko na walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusot? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC. The Drama Special. 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 Hello, Tanya! Hello, Christy! Hoy, alauna na, eksakto, impunto. Correct. Bonjour. Ang butchikek, baba chichang, chirigongka, ang butchikek. Oh, may blending na, Hoy, next time na i-blend nga natin na maayos yan. O, diba? Bong chuala. Chiriri kong chuala. Wala, nasa na yung ang butchik. Teka lang, iintayin mo. Hindi ka nakakapag-intay. ang tagal eh. Mali. Ang tagal eh. Wala nang oras eh. Lagi daw tayo overtime eh. May pagreklamo ba? Sabi ng boss natin, manage your time. I can't manage. Hello, Kabisyo. Hello, kapwa. Kapiling, ano? Ikaw na. Kapiling nyo na po mula po sa 90.7 Love Radio. Ako po si Miss K. Christine Dara. At syempre ako naman po mula sa YesFM. Antayan niyong lahat sa radyo, Tanya Chinita, na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Abay, pwede rin namang kung ano-ano lang. Isa upo ang dramahan. Isang upo ayaw. At syempre, isang upo ang iyakan. Kapag alauna na. Alam mo na yan. Drama na. At syempre, ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang babaeng biyuda na muling iibig at malalaman natin kung magtatagumpay ba siya, kung mabibiyuda siya ulit. Mabibiyuda, ano ba yan? Pero malaman natin na sana maging successful. Yes, syempre. Kasi ito, despite ng kanyang edad, marunong pa rin pala siyang umibig. Oo naman. Sabi nga, life starts at 40. 40. So, mga gaganap po si Missy Hista bilang Rosana. Si Diego Bandido, syempre, bilang Carlos. Si Rica Hera bilang may-ari ng paupahan ng Channeline Bumbulay. Sa Dubai yan. At syempre, si Nicole Diala bilang high school teacher. Yes, si Lala Banderas at si Rocky Terra bilang mga kaibigan ni Rosana. At syempre, huling-huli po, si Shai Tisay na naging friend ni Rosana. Yes, ayan po ang ating mga artista ngayong hapon na ito. So, eto na nga, itinawag to kailan, Mama? Teka lang, i-research sa Google. Teka lang, nandito yan eh. Teka lang. Ayun, October 15, 2013. Thank you! Grabe. Eto na po, wala nang patumping pa kabay. Wala na, wag na pong patagalin. Eto na, tandaan kapag alauna na drama na. Ito kapag alauna na drama na. Ito po ang istorya ni Rosana dito sa Papa Jack's True Love Conversations, The Drama Special. TLC. So, 5 years ago, nabiyuda ako. Pero 2 years ago, nag-boyfriend ako. At 2 years after nung mamatay nung husband ko, nag-boyfriend ako. Which is a very good thing. Ibig sabihin, you are trying to embrace life again. Oo naman. Oo. Pero ayoko sana eh. Kaya lang... Huwag ka nang gumano natin. Andun na eh, nangyari Oo, na eh. sige. Bali, Tao doon ka plastikan na yun. Oo nga eh. Sige. Batchmate ko siya. No high school. So, yun yung boyfriend ko for 3 years. Tapos, siguro nagkakilala kami nag-meet uli kami after 27 years. Naku. Kasi grand reunion namin sa school eh. Tawag yung silver
Hindi, that was 2010. TLC. Ang saya naman, after 27 years, nagkita-kita ulit tayong magkakabatch sa high school. Ang saya nitong grand reunion natin, ano? Bigla ko tuloy na-miss ang mga buhay-buhay natin noon. Hay, ang tagal na rin, ano? Isipin mo, mga bata pa tayo noon. Pero ngayon, tingnan mo yung iba, halos makalbo na. Yung iba, puti na ang buhok. At yung iba, wala ng buhok. Lukaret, ikaw talaga. Pero kidding aside, ang tatanda na natin, no? Sobra ka naman. 47 pa lang ako. Hindi pa ako senior citizen bakla. Remember, life begins at 40. So, ibig sabihin, 7 years old pa lang ako. And still beautiful, sexy, and available. Teka nga, bakit nga pala hindi ka pa maghanap ng iba? 2 taon na nag-disappear ang jowa mo. Wala ka bang planong mag-asawa ulit? Para ano? Para mamroblema? Ay, ayoko. Okay na ako sa pagiging single and available. Ikaw din. Baka magsisi ka. Mahirap na tumanda ng nag-iisa. May anak naman ako, no? Sa kanya ko na lang itututok ang atensyon ko. Bumili ka na lang kaya ng isang sakong asin, bakla. Isang sakong asin? Ano namang connect niyan sa pinag-uusapan natin? Malaki. Ang asin, gamitin mo para buruhin mo na lang yan. Sayang, baka mabulok. God! Laka-laka ka talaga. Roxon to iodized. Sira! Huwag makakansyaw to, wagas. Porke ba may mga jowa kayo eh? Ganyan kayo. Sana mawalan din kayo para fair tayo. Knock on wood, hoy! Ano ka ba? Huwag naman, maliliit pang mga anak ko, no? Joke! Hi, pwedeng makisali sa usapan? Uy, kilala kita! Di ba ikaw si... Carlos. Oo nga! Kamusta ka? Okay lang. Teka, bakit parang tahimik yata yung isang kasama nyo? Hi, kamusta ka? Hoy, Rosana, kinakausap ka. Ha? Oy, ikaw ha, ang daldal mo kanina. Ngayon, bigla kang tumahimik. Carlos, wag mo siyang masyadong titigan. Baka matunaw yan. Hindi. Ano kasi, iniisip ko kung anong year ko siya naging classmate. Hindi ko kasi siya matandaan. Well, actually, hindi tayo naging magkaklase. Pero, magkasabay tayo sa CAT. Okay. Oo, naalala ko na. Lagi kitang tinititigan noon, pero hindi mo ako pinapansin. Tuloy, nag-aalangan akong lapitan ka. Ganun ba? Ba't di mo ginawa? Baka kasi supladahan mo ako eh. Ganun ang tingin mo sa akin? Hindi naman, kaya lang, syempre, medyo alangan ako sa'yo kasi... Kasi ano? Ay, teka! Mukhang hindi na yata tayo kasali sa usapan nila. Oy, Rosana, exit muna kami ha. Doon muna kami sa iba nating mga kabatchmate. Ha? Let's go, girls! Baka makaistorbo lang tayo dito. Tara na. Tara na, girls! Babush! Uy, teka, sandali lang. Tayo na! Ayun, doon natin yung mga tropa natin. Wow, si Kento nga ba? Yung first boyfriend ko! Uy! Hayaan mo na sila. Buti nga yun magkakausap tayo ng matagal na tayo lang dalawa. At least, magkakakilala tayo ng husto. Sana, ang ganda ng tugtog. Pwede, sayaw tayo? Ha? Please? Oo, okay. Sige. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Sa tagpong iyon, nagsimula ang matamis na romansa ni Rosana at Carlos. Ang tagpong yon, nasundan pa ng maraming beses.
Ito po ang naging pag-uusap ni Papa Jack at Rosana sa True Love Conversations. TLC. In 3 months, time, doon na lahat. Naging mag-boyfriend na kami. Tapos, Ano na una? Kiss o mag-boyfriend muna? Hindi, boyfriend muna, syempre. Yucky! Oo naman. Oo ba ako sasabi na? TLC. You mean? Hindi ka ba naniniwala? Talaga? Tayo na? Oo. Ayaw mo? Anong ayaw? Siyempre, gustong gusto. At wala nang bawian, ha? Naman! Kaya nga hindi ko na pinatagal ang panliligaw mo eh. Yes! Woo! Ito na ang pinakamasayang araw ko! Rosana, hindi ka magsisisi. Mamahalin kita ng sobra pa sa buhay ko. I love you very, very much! Promise yan, ha? Of course! At never na kitang pakakawalan pa. Ngayon na aking ka na. Isisigaw ko sa buong mundo! Rosana! Syota na kita! Mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Sige, isigaw mo. Mahal mo rin ako. Ay, Carlos! I love you! Yes! Mahal na mahal kita! Yes! Ang tindi mo naman, bakla. Kayo na agad. Oo. We, hindi nga. Hindi nga. Hindi ko kayo gino-joke. Kami na talaga. Anyari, bakla? Akala ko ba ayaw mo na? Wala eh. Na-inlove ako. Anong gagawin ko? Sigurado ka na ba dyan? Baka naman companionship lang ang hinahanap mo sa kanya, no? Oo nga, saka baka may asawa yan. Sumabit ka pa. Ang totoo, meron siyang asawa at may 2 silang anak. Ano? Pero annulled na sila. Sigurado ka na annulled na sila? Baka gawin ka lang niyang kalukadidang. Hindi nag-imbestiga na ako at nalaman ko. Totoo. Naku bakla, mag-iingat ka ha? Baka naman lokohin ka lang yan. Baka paiyakin ka lang. Hindi, ano pa kayo? Kaya ng powers ko to. At saka, sa tingin ko, hindi mangyayari ang sinasabi nyo. Kasi feel ko na love niya rin ako. Subukan niya lang na lokohin ako at makikita niya ang hinahanap niya. TLC. Pagdating ng 4th month namin, nagsama na kami. Inuwi ko na siya rito sa bahay. Ang galing, ikaw nag-uwi sa kanya. Hindi kasi, Papa Jack, hindi ako pwede umuwi sa bahay nila. Kasi dito nag-schooling yung anak ko. Hold on. Siya ba may nakarang pamilya din? Annulled siya. Nagpa-annulled pala siya. Oo, artista yun eh. Ha? May pagka-showbiz kasi annulled siya. Akala ko showbiz talaga eh. Hindi. Yun lang ang term mo. Oo, annulled siya dun sa first wife niya. Meron siyang 2 anak. TLC. Carlos? Anong plano mo sa relasyon natin? Mag-4 na buwan na tayong mag-on. Marami. Tulad ng ano? Ang magkasama tayo habang buhay hanggang sa tumanda tayo. Talaga? Oo. At syempre, gusto ko magpakasal tayo. Sinabi mo yan ha? Kailan? Hindi pa siguro sa ngayon kasi may mga plano pa ako bago natin gawin yun. Kailan nga? Kapag financially stable na ako, kapag natuloy na akong mag-abroad. Iiwan mo ko? Pansamantala lang. Siyempre, kailangan kong maghanap buhay dahil ako ang lalaki. Sa bagay. Pero, mahal mo ba talaga ako? Oo naman, sobra. Kung pwede nga lang na magsama na tayo. Magsama? Oo, para mas lalo nating makilala ang mga sarili natin. Saka, hindi naman tayo mga bata
para maghintay pa ng matagal. Iyon ay kung gusto mo lang naman. Siyempre gusto ko. Mahal kita eh. Ang totoo, ayaw ko na rin na magkahiwalay tayo. Paano? Malayo ang Pangasinan. Gusto mong doon tayo tumira? Bakit doon? Pwede naman sa bahay. Anak ko lang naman ang kasama ko doon. Okay lang sa'yo? Oo. Sige! Doon na lang tayo sa bahay niyo pansamantala. Saka na lang tayo lumipat kapag nakapagtrabaho na ako sa abroad. Siya ang Tito Carlos mo, anak. At dito na siya titira. Po? Kumusta ka? Mabuti po. Anak, siya na ang bagong papa mo. At magiging pamilya na tayo. Mabait siya, anak. Alam ko, magkakasundo kayo. Tama ang mama mo. Mabait ako. At ituring mo na rin akong parang totoong papa mo. Aalagaan ko kayo ng mama mo. Rosana, magandang balita! Ha? Bakit? Matutuloy na ako sa Dubai! Talaga? Oo, kaya malapit nang matupad ang mga plano natin. Iiwan mo na pala ako. Paano na ako? Para din naman sa atin ito. Konting panahon lang tayong magtitiis. At pagbalik ko, pagkakasal na tayo. Sinabi mo yan ha? Pero baka makakita ka ng iba doon. Baka ipagpalit mo ako. Hindi, ano ka ba? Hindi mangyayari yon. Dahil mahal na mahal kita. Trabaho lang ang pupuntahan ko. At wala nang iba. Mag-ingat ka dun, ha? Huwag kang titingin sa ibang babae. Hindi ko gagawin yun. Dahil para sa akin, ikaw lang at wala nang iba. Lagi kang tatawag. Oo. Pagdating mo dun, tatawag ka agad. Promise. Pagdating ko dun, tatawagan agad kita. At saka, ikaw rin ha. Ano? Huwag kang maghahanap ng iba. Gusto ko, ako lang. At ayokong mababalitaan na nagpapaligaw ka sa iba. Hindi ako papayag na may makaagaw ako sa'yo, ha? Oo. O sige na. Pumasok ka na at baka maiwan ka pa ng eroplano. At isa pa, baka magbago pa ang isip ko. Hindi na kita paalisin. Sige na nga. Oh, babay na. Pakis na sa baby ko. I love you. I love you too. At mamimiss kita ng todo-todo. Sa pag-alis na iyon ni Carlos, nalungkot at nangulila si Rosana. Hanggang isang araw, isang sorpresa ang dumating kay Rosana. TLC. Umalis siya ng April 2012. Tapos nitong after a year, pinapunta naman niya ako sa Dubai. Ginastosan naman niya ako, kaya naman natutuwa naman ako sa kanya. Kasi siguro gusto niya pa rin magpa-impress. TLC. Oo. Pupunta
ka rito sa Dubai. Magpapadala ako ng pera, kaya asikasuhin mo na yung mga dapat mong ayusin dyan para makarating ka kaagad dito dahil sobrang miss na kita. Oo! Miss na din kita ng sobra-sobra, Carlos. Sinupresa mo ako. Talagang love mo ako. Kaya lang, paano anak ko? Eh di, iwan mo muna sa parents mo. Sige, kakausapin ko sila. Kaya lang, ano naman ang gagawin ko dyan? Wala kang gagawin dito. Kung hindi, asikasuhin mo ako at pagsilbihan bilang misis ko. At para mapatunayan ko rin sa'yo na hindi ako tumitingin sa ibang babae. Ay! Over ka talaga! Gusto ko nang umiyak! Huwag kang iiyak. Basta, pagpunta mo dito, humanda ka. Dahil babawi tayo sa mga araw na hindi tayo magkasama, ha? Love you! Love you too! Oh, kiss naman dyan! Sige. Wow! Sarap! Ako rin! Ay! Tama na! Nakikiliti ako. Ang OA ko na, no? Practice lang. Kaya lalo akong nasasabik sa'yo eh. Kung pwede lang na hilahin natin ang mga araw para narito ka na kaagad. Ay, hayaan mo. Darating tayo dyan. Hintayin mo lang ako. Basta promise, magpa-kondisyon ka. Place the mask over your nose. Nakakapagod. Tinodo mo kasi. Eh kasi naman, naipon eh. Happy ka ba? Sobra. Bakit? Hindi ba halata? Halos humihingal na nga ako ng over sa sobrang pagod ko sa'yo. Gusto mo ulitin pa natin? Pwede? Kaya mo pa? 5 minutes. Ang tagal naman ng 5 minutes. Ganun ba? Eh di, tuloy na natin yung round 2. Okay. Sinabi mo. Carlos, bakit ba nagagalit ka? Ano bang ginawa ko? Tanungin mong sarili mo. Carlos naman, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinaktan mo ako. Hindi mo alam? Ano nga? Sabihin mo para maintindihan ko. Ayokong nakikipag-usap ka sa kung sino-sinong lalaki dito. Nagtatanong-tanong lang naman ako. Nagbabakasakali na makahanap din ako ng work dito. Para hindi naman masayang ang pagstay ko dito sa Dubai. Ano ka ba? Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi ka magtatrabaho dito at lalong hindi ka dapat nakikipag-usap sa kung kani-kanino, lalo na sa mga lalaki dito. Teka lang, huwag mong sabihing nagsiselos ka? Hindi ako magsiselos kung wala akong nakikitang hindi maganda sa paningin ko. Carlos, bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Basta! Gawin mo ang sinasabi ko. Huwag kang magdidikit sa kanila para hindi nila samantalahin ang pagkakataon. Baka isipin nilang may gusto ka sa kanila.
Unawain mo na lang siya. Sobra naman kasi siya. Alam mo, lagi na lang siyang ganyan. Nagsiselos nang wala namang dahilan. Lagi na lang kaming nag-aaway. Baka pagod lang yung tao. O napapressure siya sa trabaho. Kaya siya nakakaganyan. Kami nga nung una, ganyan din kami ng asawa ko. Pero iniintindi ko na lang. Hindi ka nagsiselos? Natural lang magselos, no? Siyempre, oo. Friend, bakit ganito dito? Yung ibang Pinoy, parang normal na lang sa kanila ang pagpapalitan ng partner. Ewan ko. Siguro dahil sa pangungulila nila sa pamilya o asawa, kaya sila ganun. Pero hindi naman lahat. Marami namang matitino dito. Ikaw, kamusta ang mister mo? Hindi ba siya natutukso? Alam mo na, nasa paligid lang ang tukso. Ayoko nang isipin yun. Nasasaktan lang ako. Tulad noon, kapag nagre-ring ang cellphone ng asawa ko, halos mamatay na ako sa pagdududa. Iniisip ko na lang, bakit pa ako magsiselos? Kahit ano naman mangyari, sa bandang huli, ako pa rin ang asawa niya. Sa akin pa rin siya uuwi. Ay, ako? Ayoko nang ganun. Gusto ko, ako lang. Ayoko nang may kasalo kay Carlos. Kasi, mahal na mahal ko siya. At ayoko mawala siya sa akin. Oh, heto na yung pinabili mo. Ice cream with chocolates. Ay, over ka ha. Ginawa mo talaga. How thoughtful of you naman. Thank you, Carlos ha. Ang bait mo talaga. Basta ikaw. Walang problema. Talaga ha? Baka masanay ako. Okay lang. Willing naman akong gawin ulit to eh. Okay, sige. Thank you ulit dito ha. Carlos? Rosana. Sige Carlos. Maiwanan mo na kita ha. Sige. Sino yon? Siya yung may-ari ng flat. Anong flat? Yung tinutuluyan natin dito. Close kayo? Bakit? Wala lang. Bata pa siya, no? Mas bata sa akin. 47 ako. Siguro mga 35 siya. So ano bang pinupunto mo, Rosana? Wala. Wala lang. Nagtatanong lang. Umuwi ka na ng Pilipinas, Rosana. Ha? Bakit? Basta, gusto ko nandun ka na bago ako umuwi. Pero, 1 year ka pa dito, hindi ba? At saka, naghahanap ako ng pwedeng mapasukan dito. Hindi pwede. Bakit nga? Rosana, kung magtatrabaho ka dito at 2 taon ang kontrata mo, edi kapag umuwi ako ng Pinas, maiiwan ka dito. Kasama ng mga Indiano at iba pang mga lalaki dito. Ano bang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, ayoko na pag uwi ko sa Pilipinas, wala akong dadatnan doon. Nawala ka doon. Yun lang. Evacuation alarm is detected. Narito na ako sa Pilipinas. At naiisip ko si Carlos. Hindi ko talaga alam kung ano ang pinaka-reason niya sa biglaang papapauwi niya sa akin. May usapan naman kami na magtatagal pa ako dun. May kinalaman kaya ang malanding babaeng yun sa desisyon niya? Bakit naman kasi pumayag ako sa gusto niya? Dapat talaga. Hindi ko siya iniwan. Dapat
dapat binantayan ko siya. Ay naku girl, dapat talaga hindi ka pumayag na umuwi. Wala nang ibang dahilan yan, kundi meron na siyang iba. Tingin nyo? Pero nararamdaman ko naman na love niya ako. Ang babaw naman ang reason niya na basta ka na lang pauuwiin dahil lang sa nagsiselo siya? Eh bakit dito ba? Walang mga lalaki na pwedeng manligaw sa'yo? Correct ka dyan, Day. Kaya bakla, wake up! Tama ang hinala mo. Malamang, yung girl na sinasabi mo ang true reason kung bakit kanya pina-fly pabalik dito sa Pinas. Umamin ka na! Ano ba talaga ang totoo, Carlos? Kayo na ba nung girl? Ba't ba ang kulit mo? Sinabi ko naman sa'yong wala, hindi ba? Ba't ka nagagalit? Eh, ang kulit mo eh! Dapat ba akong maniwala sa'yo? Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka! Ang sama ng iniisip mo! Wala kang tiwala sa akin! Sorry na. Nagsiselos lang naman ako. Kasi nung nandyan pa ako sa Dubai, iba ang closeness na nakikita ko sa inyo. Kaya intindihin mo na lang ako kung ganito man ang feelings ko. Carlos? Nandyan ka pa ba? Sorry na talaga, Carlos! Sige na! Babay na! Saka na lang tayo mag-usap. Carlos, wait! Ibinaba na niya ang phone. Bakit siya ganun? Bakit hindi niya ako maintindihan? Mahal pa ba niya ako? Pero bakit parang nanlalamig na siya sa akin? Oy, may jelling-jelling na nagaganap. Pero may dapat nga ba talagang pagselosan itong si Rosana? May namumuo nga kayang something kay Carlos at sa babaeng yon? TLC. First time kong nagselos, bigla niya akong ginanito. Hindi na lang ako kinausap. Paano ka ba nagselos? Parang inano ko lang sa kanya, sabi ko, yung may-ari ng flat, masyado kayong close. Pero nandito na ako sa Philippines noon. Sabi ko, masyado kayong close. Sabi ko, nakita ko yung mga pagiging closeness nyo, tas kayang-kaya kanyang utuin. Dali-dali niya magpalibre sa'yo. Kasi yung may-ari ng flat is 35. Mas bata sa amin. Naku, ayan na te. TLC. Tinatawagan ko si Carlos sa phone, Rosana. Para kausapin sana. Pero ayaw niya akong sagutin. Pasensya ka na, Ma'am, ha, kung pati ikaw nilapitan ko na sa problema namin. Wala yun. Para ano pa't naging teacher niyo ko nung high school. At naging friends tayo. Thank you talaga, Ma'am. Bakit ka nagte-thank you? Wala naman ako nagawa para maayos kayo. Alam mo, Rosana, better na i-ready mo na lang yung sarili mo sa pwedeng mangyari sa relation nyo. Ma'am? I'm sorry ha, pero sa tingin ko, kung ganyan na si Carlos at hindi na magbabago, your relationship will come to an end soon. So, you have to prepare yourself for the worst. Kailan ba kayo huling nagkausap ni Carlos? Last May pa nga eh. At hindi na nasundan. Ayaw na niya akong kausapin. Siguro naman, clear na sa'yo ang lahat. Ayaw na niya sa'yo. Friend, anong gagawin ko? Ayoko mawala siya sa akin. Huwag kang magpakabaliw. Kung ayaw na niya, edi wag. Kahit anong gawin mo, wala ka nang magagawa. Masasaktan ka lang. Mahal ko siya. At alam ko, mahal niya rin ako.
Pero kung siya mismo ang magsasabi sa akin na ayaw na niya, tatanggapin ko naman. Kaso hindi niya ginagawa. Tsaka kung talagang ayaw na niya sa akin, sana yung mga gamit niya sa bahay, ipinakuha na niya kahit sa kapatid o sa mga anak niya. Kasi sa tuwing nakikita ko ang mga yun, lalo ko lang siyang naiisip at naaalala. At nasasaktan ako. So anong gusto mong mangyari? Isa lang. Kung tapos na kami, di sana tapusin na niya. Gusto mong magkaroon ng closure ang relationship nyo? Oo. Okay. Paano kung i-close na nga niya ang relasyon nyo? Ano sa tingin mo? Handa ka na ba? Ewan. Ewan! Ewan! Sa tuwing nakikita ko ang mga gamit na to, lagi kong naaalala si Carlos. At nasasaktan ako. Mama, bakit po kayo umiyak? Wala, anak. Masakit lang ang ulo ko. Bakit po yakap-yakap niyo ang damit ng Tito Carlos? Ha? Uuwi pa po ba siya dito sa atin, Mama? Anak? Kasi po, lagi kayong malungkot. Lagi po kayong umiiyak. Hindi na po ba siya babalik dito sa bahay natin? Anak? Oo. Uuwi siya. Babalik pa dito ang Tito Carlos mo. Babalikan niya pa tayo, anak. Sige, iiyak mo lang yan. Kasi yan na lang ang magagawa mo ngayon eh. Bakit ganun siya? Bakit hindi niya na ako tinatawagan? Kahit mag-message sa chat, bihirang-bihira niya gawin. Hindi na siya tulad nung una. Parang hindi na siya si Carlos na kilala ko. Parang feeling ko, stranger na siya sa akin. Tanggap ko naman na nagkamali ako dahil sa sobrang nagselos ako. Pero bakit hindi niya ako mapatawad? Sa isang pagkakamali, ayaw na niya akong kausapin. Wala siyang gustong pakinggan sa mga sinasabi at paliwanag ko. Bakit ganon? Alam mo, Rosana, siya lang ang makakasagot niyan. Nasa kanya kung gusto pa niyang ayusin ang relasyon niyo o tuluyan na niyang kalimutan ang naging ugnayan niyong dalawa. Sobrang sakit! Ang sakit-sakit sa dibdib! Sana mabuhat pa ng una ay nalaman ko't nakita na damdamin di magtatagal. Hindi sana nahihirapan kung hindi ka natutunan na tulutan ng pagmamahal. Di mo ba
Bakit ngayon'y nag-iisa? Di ba't nooy sinabi pa na pagmamahalan ay habang buhay na? Sana magbuhat pa ng una ay nalaman ko't nakita na damdamin di magtatagal. Hindi sana nahihirapan kung hindi ka natutunan na dulutan ng pagmamahal. Di mo ba alam na ako'y nasasaktan? Sana magbuhat pa ng una ay nalaman ko't nakita na damdamin di magtatagal. Hindi sana nahihirapan kung hindi ka natutunan na dulutan ng pagmamahal. Di mo ba alam na ako'y nasasaktan? Di mo ba alam na ako'y nasasaktan? TLC. The Drama Special. Kabisyo, kapag tayo ay nagmamahal ng isang tao, isa po yung desisyon sa buhay na once you've decided to love, there's no turning back. Kasi minsan, love is not enough to stay with the one you truly love kasi mahal mo nga siya pero hindi siya marunong magpahalaga. Ang sakit mamata niya, no? You give your all pero yung taong binigyan mo ng pagmamahal mo, wali. Tama ka dyan. At, Diba? kung ang buhay mo nga kapwa ay hindi nag-improve kasama ang isang tao, abay mag-isip-isip, ibig sabihin may better para sa'yo. Correct. Ito nga mamata niya, sabi ni Carlos, wala nga, kung ayaw magtiwala sa akin, bahala ka, wala kang tiwala sa akin. Pero ito yan action speaks louder than words. Hindi mo man sabihin, pero kitang-kita na Yes. Nung unang part ng mga ganap, iniisip ko na baka may insecurities lang yung lalaki, kaya niya pinagbabawalan si Rosana na wag magtrabaho, wag makipag-usap kung kani-kanino. Pero nung umiksena na yung babaeng, binibigyan niya ng tsokolate, ng flowers. Ay! May kalokohan itong si Carlos. Grabe. Alam mo, mamata niya, kabisyo kapwa, ang mga taong gumagawa talaga ng kalokohan, takot po yan sa sarili nilang multo. Ito po yung mga taong takot gawin sa kanila, yung mga bagay na gawain talaga nila. Yung mga taong patakas kung makipag-date sa iba, makipagbulahan sa iba, mga gawain na palihim, patago, na kapag sa kanila naman ginawa yun, magagalit. Tapos tamang hinala pa sa kanilang partner, biglang mga away, magsaselos. Tapos, eto yan ang kawawang partner nila, sila yung nagsasuffer sa mga gawaing hindi naman nila ginagawa. Pinagbibintangan, pinaghihinalaan. Aba, di ba mamata niyo kung tutuusin wala naman Paano nga napapraning kakaisip na baka gumawa ng kalokohan yung partner niya? Di ba paano nga kasi gawain niya? So Carlos, hoy, bugatahong ka. Ang mga babae, hindi po yan limited edition na pang-koleksyon na takot kang mawala. Kung may nilalandi ka ng iba, bitawan mo na si Rosana. O kung wala kang iba, then umayos ka. Kung ayaw mong, basagin ko yang iyong mukha. Kapwa kabisyo, marami na po tayong storya na narinig kung saan sinasabi hanggat daw hindi niya naririnig mismo sa tao na hindi na siya mahal, hindi siya maniniwala. Yung ginawa katulad ni Rosana. Yun bang hindi pa kami break until magkaroon talaga kami ng pag-uusap or closure. Bakit nga ba ganito lagi? Bakit kahit obvious na sa mga actions, sa mga kilos, ay kailangan pa din ng salita ng pag-uusap? Ang tanging dahilan kapwa na nakikita ko kung bakit may mga ganitong instances sa pagmamahalan, kung bakit hindi tayo convinced
na ayaw na talaga sa atin ng tao until marinig natin sa bibig niya mismo ay dahil kapag nagmamahal po kasi ang tao, kapwa tandaan mo, kaakibat niyan ang pag-asa. Kapag nagmamahal tayo, kakambal niyan yung umaasa ka. Because love was created that way. Dahil ang pag-ibig po, pag-asa at paniniwala ay magkakapatid. Again, ang love, hope, and faith, magkakapatid yan. Ibig sabihin, pag umiibig ka, umaasa ka rin, naniniwala. Kaya nga minsan, di ba Mama Christine, kahit minsan paulit-ulitin sa'yo na hindi na kita mahal, hindi mo ma-i-deny sa gilid ng puso mo, merong kwarto doon na bumubulong-bulong, baka sakali maayos pa, baka may pagmamahal pa. At yung po nga, minsan kapag gusto nating marinig yung mga ganyang mga bagay, it's not that we are really prepared na marinig na hindi na tayo mahal. Actually, hindi naman talaga tayo prepared na masaktan dahil wala naman taong gustong masaktan, diba? It's just that umaasa ka na kapag nakausap mo siya, ay mapag-uusapan nyo pa ng maayos at mare-reconcile pa ang relationship. Dahil ang tao pong nagmamahal ay laging umaasa. At kapag ang tao ay umaasa, siya ay nagmamahal. Diba, Mama Christine? Correct, Mama Tanya. Pero sa tingin mo dito sa kwento nga ni Rosana, dapat pa ba siyang patuloy na umasa kay Carlos? Hindi na nagparamdam eh. Diba? Hindi na nagpaparamdam. Siya pa yung galit kapag kinakausap ng maayos. So, I think, sabi mo nga, Mama Tanya, na kailangan tayo umasa. Pero it's not a need. I never said na it's a need. But kasi kapag nagmamahal tayo, kakambal niyan talaga yan. Hope. So, hindi masisisi ang tao kapag namahal na umaasa rin. Correct. So, sa kwento nga ni Rosana, wag na. Siguro, sabi ng mga kaibigan niya, bakit kasi ganito? Parang bakit kasi umalis ka pa? Kung tutusin, wala naman siyang choice eh. Kasi una sa lahat, mag-i-stay siya doon. Paano kung palayasin siya ng lalaki? Wala siyang trabaho. Diba? Illegal pa pwede pang illegal yung ginawa niya o baka turista lang siya doon. So, mahirap din po makipagsapalaran sa ibang bansa. So, sa mga kaibigan po ni Rosana, nandyan po kayo para i-guide talaga. Tulungan si Rosana. At isa pang nakita ko kasi sa lalaki kay Carlos, siguro kasi nung nagkita sila, dahil matanda na sila, nasa na sila, 'di ba? Midlife na sila, middle of life. Baka naisip niya wala na magkakagusto sa akin, sige, go kami ni Rosana. Tapos may nagkagusto sa akin mas bata. Wow. Sige, grab the opportunity. Ang kapal ng mukha. Ganon. Feeling ko lang. Hindi kung ganun siya, ang kapal. Alam mo, naku bugatahong talaga yan. Feeling ko lang ganun yung experience nitong lalaki. Pero 'di ba, kasi nakita rin naman natin na minahal din naman ni Carlos itong si Rosana. Kasi hindi ka naman gagastos ng pamasahe ng isang tao para lang papuntahin at makasama mo sa isang lugar ng ganun-ganun lang. Mahal naman talaga niya si Rosana. Yun nga lang, siguro nga may pumasok na mas bata. Diba? Oo. Na-anald ako. So, naghanap ako ng anal. Na mas bata. Nakakaloka. So, yun. So, Rosana, masakit na umaasa ka sa isang taong hindi ka naman pinapahalagaan. Ang issue kasi ng lalaki, nagsiselos daw yung babae. Parang hinanapan niya ng ng lusot, di ba? Utot mo, oblong! Kapwa kabisyo, Mama Christine, hindi naman mali ang magselos kung nasa lugar ang pinagseselosan mo. Correct. At naniniwala ako na merong ang tamang reaksyon ng lalaki kapag nagseselos ang girlfriend nyo, ay matuwa, di ba? Sabihin nyo kung mali ako, nakakapogi po sa lalaki kapag nagseselos ang girlfriend nyo. Yes! So, ibig sabihin, kapag ang reaksyon ng lalaki nagseselos ang girlfriend nyo, ay naging defensive kayo, abay dyan magduda, tama? May ibang ibig sabihin na yan. At ang pagseselos po, malamang tama ang duda mo. Ang pagseselos, feeling ko hindi naman sobrang magselos itong si Rosani. Ang cute nga ng pagseselos niya. Napansin naman natin sa drama. So siguro wala naman talagang rason para unless talaga nagdadahilan na lang talaga ito. Oo, naghahanap ng ibabalik kay Rosana yung mali. Parang ganoon eh. Fault finder. Correct, yan. Takot na takot sa sariling multo. Ayan tayo. At paalala sa mga lalaki, mga boyfriend dyan, abay wag po kayo mag-aalala kapag inaaway kayo ng girlfriend nyo. Mag-alala kayo kapag hindi na kayo inaaway. Ibig sabihin nun kasi wala nang pakialam yung girlfriend nyo sa inyo. Diba? Yes.
Yes, tama ka dyan. Ay, thank you. Bow! Kulang ka na naman ng bow. Ayan tayo. So, yun lang. Yun lang. Ang masasabi ko lang sa'yo, Rosana, Rosana, Rosana. Ba't alam natin yung kantang yan? Parang hindi ko naman panahon yan. Hindi. Rosana, you deserve the best. Yun lang. O, di ba? Di ba? Yun lang. Di ba? Di ba? At yung mga lalaki na ganyan, ay umayos-ayos po, matanda na kayo, makunat na. Makunat na nga, umaarte pa. Sige na. Umayos nga. Ay, salamat sa buhay mo, Rosana. Bugatahong talaga yung mga lalaking ganyan. Salamat sa example mo. Yes. Basta magpakatatag ka lang. Masakit talaga yan. Alam mo naman siguro yan, matanda ka na po. Alam niyo na po kung paano masaktan at bumangon. Diba? Kaya-kaya mo yan. Rosana, Rosana. Mamata. I-high pitch mo pa. Sige. 1, 2, 3, go. Rosana, Rosana. Ang ating writer ay yung mga gumanap muna. Yung mga gumanap si Missy Histal. Palakpakan natin ng galing. Well, may best actress na kayo dyan. So, sa amin, si Rocky Terra. Ay, nako, si Missy Histal. Bigyan ng award. At may kasama ko ngayon. Si Nitch. Ayan na naman, sino naman yan? Si Lola Curbs. Si Chiclet. Yung best actress. Ang tagal naman ng 5 minutes. Ang programang ito ay SPG. Ayaw mo pa ba? Hindi ko na kaya. Overtime na. Ay, teka. May kasama din ako dito. Teka. Inihingal ako. Kaya mo pa ba? Kaya mo pa ba? 5 minutes pa. Ang tagal naman ng 5 minutes. Hindi ko po alam yan. Tama na. O, tama na. Wala na si Carlos, dinaong ko na sa lupa. Thank you. Ay, naku nga naman ako. Si Diego Bandito bilang Carlos. At syempre, si Rica bilang may-ari ng flat. Na nilalandi ni Carlos. Nilalandi din. Nilalandi agad. Syempre, si Coliala bilang teacher, high school teacher. Ganap na ganap ang pagka-teacher, ha? Correct. Si Lala Banderas Rakitera bilang kaibigans. At syempre, si Shai Desai bilang naging friend ni Rosana. Writer po nito, walang iba kundi si Jan Maynard Landicho Jr. Musical scorer, Danny Frias. Sound engineer, Jason Sagun. Director, walang iba. Badong Royales. Makasama nyo na po. Syempre, i-follow nyo muna po kami sa aming mga social sites. Yes. At Christine, bigla pa cute. Again, Christine Dara 907 like ya. Sa Facebook. Hindi bagay. Facebook.com/Christine101. Hashtag nyo po TLC The Drama Special. Kung meron kayong mga komento, babasahin ko mamaya. Okay. At syempre po, ako rin po, pakidamay na din sa Twitter at DJ Tanya Chinita. Tapos sa Facebook din, Tanya Chinita. Tapos Yes FM Manila. Tsaka Love Radio Manila. Nakasama nyo po kami. Ako po si Christine Dara ng Love Radio. Tututut. At ako naman po, ang Tanya nyong lahat sa radyo, Tanya Chinita ng Yes FM. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Isang upo ang dramahan. Isang upo ang yamutan. Isang upo ang iyakan. Kapag, may idadagdag ako. Isang upo ang ungulan. Umulan agad. At kapag alauna na, drama na. Bye-bye. Mama. The Drama Special.